Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Hindi mo ba mapigilan ang pagtaas ng iyong timbang? Isa lamang yan sa mga sintomas ng sakit na hypothyroidism na karaniwan sa mga kababaihan. Ano nga ba ang sakit na ito? Narito ang isang kwento. Nabago ang pamumuhay ni Michelle Bandoquillo nang unti-unti siyang makaramdam ng panghihina sa edad na 40. Tumaas din ang kanyang timbang sa di malamang dahilan. Lagi po akong napapagod, sir, at saka eto nga po, parang tumaba na nga po ako ulit. Opo, tapos yung ano ko, yung buhok ko nalalagas lagi. Parang pagkagising ko tapos kong maligo, ang dami pong buhok na nalalagas. Ang kapal ng buhok ko dati, ngayon mano na siya, manipis na siya. Namamaos po ako at saka medyo mababa na yung boses ko na hindi na minsan maririnig. Kahit anong sigaw ko, hindi na nila daw ako maririnig. Tulad ngayon, nagsasalita ako parang ang baba po, diba, at saka ang hina. Napansin din ni Michelle na lumalaki ang kanyang liig. Dito po banda, ano po siya. Dati malaki po talaga siya. Noong nakaraang taon, sinubukan niyang magpabunot ng ngipin pero hindi natuloy. Sabi ng dentista, bawal daw po akong bunutan kasi nga po may problema daw po ako sa thyroid. So sabi niya, magpa-check muna ako sa doktor po kung ano po yung advice niya. Kung pwede daw po ako magpabunot or hindi po. Nagpa-ultrasound sa lieg si Michelle pero normal naman daw ang naging resulta. Sumailalim siya sa mga tests at doon na kumpirmang mayroon siyang sakit na hypothyroidism. Natakot po ako kasi syempre may mga anak po ako, di ba? Sabi ko parang ang hirap. Sa isip ko, sa dami-dami, bakit ako? Kasi parang parang hindi naman ako mahilig sa mga kung ano-anong bisyo at saka kain ng kung ano-anong mga bawal. Pero parang bakit sa akin may ganito akong sakit na hindi ko ine-expect. Na tinatanong ko, wala naman sa mga magulang ko, wala naman sa mga kapatid ko, pero bakit ako meron? Kaso nga lang, yun nga po sabi nila, sa side ng lola ko, meron daw po. Para mas maipaliwanag ang hypothyroidism, kumonsulta kami sa isang endocrinologist. Before we go to hypothyroidism, we have to first locate kung nasan ba yung thyroid natin. So, yung thyroid po natin, ito po yung nakikita sa harap ng leeg natin. So, parang merong butterfly dito, yung paru-paro na shape dito sa harap ng leeg natin. So, yung thyroid is a gland. So, isa po siyang small na organ. Yung thyroid natin yung nagpro-produce ng thyroid hormone. Para saan ba yung thyroid hormone? So, thyroid hormones controls the body's metabolism, which means that yung pagtibok ng puso, yung paggana ng utak natin, yung paghinga, pati na rin yung pagtunaw natin sa pagkain, pati yung paggalaw natin is controlled by the metabolism of the body. Mayroong dalawang klase ng sakit sa thyroid na may kinalaman sa hormones. Una, ang hyperthyroidism. Ito ay kapag masyadong maraming hormones ang lumalabas mula sa thyroid gland. Ang resulta, mas mabilis na metabolismo, bumibilis ang tibok ng puso at pumapayat kahit wala namang ginagawa. Kabaliktaran nito ang hypothyroidism na sakit ni Michelle. Sa hypothyroidism, kulang ang lumalabas na hormones mula sa thyroid kaya bumabagal ang metabolismo. Pag bumagal ang metabolismo ng katawan, doon na natin nafe-feel yung mabilis tayong lamigin, tumataba tayo kahit di naman tayo masyadong kumakain, yung parang minamanas tayo, yung bumabagal yung tibok ng puso, and yung iba po, nagko-constipate sila, yun yung hindi po sila nakakadumi araw-araw. Tapos may iilan po mga pasyente rin na nagbabago yung buhok, no? Luminipis ang buhok, o yung balat nila, kumakapal, and meron din po yung mga sa kababaihan, pwede siyang mag-cause ng irregularity sa menstruation. And it would also lead sa hirap sa pagbubuntis, so yung infertility.
Kabilang din sa mga sintomas ng hypothyroidism ang pagbagal ng pag-iisip o yung tinatawag na brain fog o mental lag. Kumbaga, nagiging makakalimutin. Nariyan din ang pagiging malamigin kahit wala namang aircon dahil bumabagal ang heat production ng katawan. 5 hanggang 10 beses na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng hypothyroidism ang mga babae kaysa mga lalaki. Pero ang tanong, ano-ano nga ba ang mga sanhi nito? Ang pinaka-common pa rin would be autoimmune hypothyroidism. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag nating Hashimoto's, no? So, dito po, pag sinabing autoimmune, ito po yung mga sakit na yung katawan mismo natin, yung sumisira sa mga organs natin. And mas common po yung mga autoimmune disease sa kababaihan. So, example nun, di ba, lupus, rheumatoid arthritis, and of course, autoimmune hypothyroidism or Hashimoto's. And pangalawa po dito is yung post-surgical or post-procedural hypothyroidism. Ito po yung nakukuha natin kapag tayo po ay nagpa-opera ng ating thyroid dahil po sa goiter, dahil sa cancer, or dahil sa mga bukol sa thyroid. And then meron din tayong tinatawag na post-ablative hypothyroidism or yung post-RAI. Ito po yung mga pasyente po na dati pong hyper, and then after nila mag-undergo ng radioactive iodine, nasunog yung thyroid nila. Mayroon ding tinatawag na congenital hypothyroidism. Ito yung mga pinanganak na sanggol na walang thyroid gland. Pwede rin galing sa thyroiditis o pamamaga ng thyroid dahil sa viral infection o di naman kaya ay side effect ng mga chemotherapy drugs. Pwede rin itong mabana. Sa panggagamot naman ng hypothyroidism, mayroong thyroid hormone replacement. Tableta ito na nakatutulong upang mapalitan ang mga nawawalang hormones ng thyroid gland. Pwede itong mabili sa mga drugstores, ngunit kinakailangan ng reseta ng inyong doktor. Mas mabuting magpakonsulta sa endocrinologists o family medicine practitioners para malaman kung ilan ang dosage na kinakailangang inumin at ma-monitor din ang kondisyon ng pasyente. Pagdating naman sa pagkain, mainam ang mga matataas sa iodine tulad ng isda at ng seaweeds. Kumain din ng itlog at ng prutas. Iwasan naman ang mga matatabang pagkain, nuts at mga processed foods na posibleng makapag-trigger ng immune system. Aminado naman si Michelle na masakit din sa bulsa ang kanyang sakit. Magastos po. Kailangan ko pong may maintenance every month at saka kailangan ko po yung bilhin ng mga gamot. Minsan, hindi ko din maiwasan yung mga magulang ko kung may konting, may konting naitabi, kung pwede daw makapagpadala. Minsan may ibibigay, minsan may wala kasi nga gipit din kasi may mga anak ako, may estudyante, tsaka nagrerenta kami ng bahay, lahat ng babayarin sa amin, yun nga po, kung meron ako, nagbibigay po, pero kung wala, di pasensya muna. Alam naman po nila na may gamutan po ako every month po, kailangan ko ng gamot po. Sa kabila ng kanyang sakit, nariyan naman ang kanyang asawa at 2 anak na pinaghuhugutan niya ng lakas. Lagi niya lang sinasabi sa akin na wag ko daw isipin, at saka syempre as a Christian, panalangin lang po lagi. Positive na pag-iisip po, yun lang po ang inaano ko lagi. Tinatanim ko sa isip ko na na sakit lang to, magagamot to. May paraan para mawala ito. Payo naman ni Michelle sa mga tulad niyang mayroong hypothyroidism. Lakas ng loob, panalangin, at saka tiwala sa taas, sa Panginoon na kaya natin to, at saka gagaling po tayo. Basta't napapangalagaan ang sarili at sumusunod sa mga inirekomenda ng doktor, patunay si Michelle na kaya pa ring mamuhay ng normal ng isang taong mayroong hypothyroidism. Sa ating pagbabalik, ikalawa sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa kababaihan, paano nga ba maiiwasan ang cervical cancer? Alamin dito sa Doctor Next Door. Halos 8,000 bagong kaso ng cervical cancer ang naitatala sa Pilipinas kada taon. 12 Pilipina naman ang namamatay sa Pilipinas kada araw dahil sa sakit na ito. Pero alam nyo ba na ang cervical cancer pwede namang maiwasan?
Isang lingkod bayan si Charm Ferrer. Pero sa gitna ng pagtupad niya sa kanyang sinumpaang tungkulin noong pandemya, nalaman niyang siya pala ay mayroong matinding karamdaman. I was diagnosed ng cervical cancer 3 years ago during pandemic. I was a barangay kagawad during this time. Ito yung mga panahon na kami yung mga frontliners, kami yung mga humaharap sa mga tao. Ordinance on the Comprehensive Law on... Hindi daw niya agad naramdaman na may sakit siya. Aktibo raw kasi ang kanyang lifestyle at malusog naman siya. Unfortunately, isang araw, nagko-crossfit ako, nasa gym ako noon, sumakit yung ulo ko. Sabi ko, sandali, para yung pagkasakit ng ulo ko kakaiba, hindi siya yung normal na masakit. Nag-general check-up, lahat okay. Sabi naman ng doctor, ano ba yung history ng ano ko? Sabi ko, medyo masakit lang pag nagkakamens ako. So I thought may PCOS lang ako. Pero sabi sa akin, kailangan daw ako ng biopsy. So una, sinabi sa akin, I had stage 2B cervical cancer. Tapos eventually, after mga check-ups, after 2 to 3 days, sinabi sa akin, 3C na agad siya. Mabilis. Agad nang pinag-chemotherapy at radiation therapy si Charm para mapigilan ang pagdami at pagkalat ng cancer cells. Mas matinding gamutan ang kinakailangan dahil agresibo ang kanyang cancer. Ang normal cycle ng chemo, 21 days. Pero yung chemo mo, every 7 days. Tapos araw-araw tayo magre-radiation. Labis daw ang pag-aalala ng kanyang ama sa kanyang pagkakasakit. Kasi yung kapatid ng dad ko, namatay sa cervical cancer din. So sabi niya, anak, naku, kung may cancer ka, yun ang kagad naisip nila, of course, death. Sabi ko naman, hindi, kaya natin labanan yan. So, sinabi ko rin kagad sa daughter ko. Sabi ko sa daughter ko na, anak, meron akong cancer, kailangan magpa-check up on my mommy, lagi ako pupunta ng doctor. Pero during that time, since public servant ako, wala akong sinabihan except my family. Only my immediate family. Kinailangang magpakatatag ni Charm para sa kanyang pamilya. During this time, unang-unang naisip ko kagad, syempre yung anak ko. Naisip ko kagad na parang, kung madadiagnose ako, kung may cervical cancer ako, magpapakimo ako, syempre yung una natatakot ako. Ang cervical cancer ay isang uri ng cancer na tumutubo sa kwelyo ng matres. Ang kakaiba sa cancer na ito, dulot ito ng isang virus. HPV is short for human papilloma virus. It's a virus that is commonly transmitted, and this is transmitted through intimate skin-to-skin contact. Commonly, we get it from sexual transmission at naipapasa po ito ng isang tao na nagtataglay ng HPV virus or human papilloma virus sa kanyang kapareha. What is significant or what is challenging with this HPV infection, majority does not manifest any symptom. Walang simptomas, and if ever they develop, they present with genital warts or yung tinatawag nating kulugo sa maselang parte ng katawan o ng reproductive tract. May bakuna laban sa human papilloma virus kaya ang cervical cancer ay pwedeng maiwasan. Dahil this is an infection, meron tayong mga paraan katulad ng pagbabakuna para maiwasan ang sakit na ito. I think there's a lot of still improvement that we do. I mean, when we do our lectures, when we get involved in these activities, with the HPV and cervical cancer, marami pa rin po na hindi nararating ng tamang information or education about what is HPV at paano nakokontract ang disease. Bukod sa pagpapabakuna, mahalaga ring maagang matukoy ang sakit para maagapan ito. Meron ho tayong tinatawag which is screening or early detection. Then dapat nagkakaroon sana na screen sana ang lahat ng kababaihan. The recommendation is we start at the age of 25 for some recommendations like the WHO recommends already at age of 30, all women should be screened for cervical cancer. May programa ang Department of Health sa pagbabakuna laban sa HPV, pero may limitasyon nito. For the DOH program, it's being given for free. Free po siya sa mga 9 to 14 years old. But the vaccine the government is giving is only HPV-4. So, ibig sabihin, 4 na strains lamang po. At ang HPV-4 ay nagtataglay lamang ng 2 lang ho doon ang cancer causing, type 16 and type 18. The other 2 are the most common cause of genital warts, which are not cancer causing.
ang pharmaceutical company na Merck Sharp and Dohme o MSD nakagawa na ng mas malakas na bakuna kontra HPV. Ito ang HPV-9. 9 na strains ng HPV ang kaya nitong labanan at hindi na kinakailangan pa ng booster dose. Ang lahat ng nabakunahan ng HPV-4 kailangan sanang ma-revaccinate ng HPV-9 para maging updated ang kanilang bakuna. Ilang taon pa ang bubunuin ni Charm para masabing siya ay cancer-free na. Pero ang kanyang kwento, nagagamit niya bilang isang cervical cancer awareness advocate. Tumutulong din siya sa MSD at iba pang grupo para magpalaganap ng kaalaman sa pagpapabakuna kontra HPV. Bilang isang konsihal, nakapagpasa na rin siya ng ilang ordinansa na may kinalaman sa cancer awareness. During that time talaga wala akong hinugutan ng ibang lakas, kundi yung faith ko lang kay God na, Lord, etong pinagdadaanan ko, the more na nawawala ako, the more na ikaw ang lumilitaw sa buhay ko. Sa ating pagbabalik, usapang women's fitness and nutrition naman tayo kasama si Woman in Action, Gretchen Ho. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Woman in Action kung siya'y tawagin. Paano nga ba pinapanatili ni Gretchen Ho ang kanyang kalusugan sa kabila ng pagiging busy bilang isang mamamahayag? O ano, tara, tanungin natin siya. Kabilang sa usapin ng women's health ang fitness. Pinapalakas ng regular na ehersisyo ang ating katawan at pinapaganda ang ating overall well-being. Isang magandang form ng exercise ay ang biking. Sinamahan ako ng journalist at dating volleyball player na si Gretchen Ho na nagbabike para manatiling fit. Madalas ka ba dito? Gano'n ka kadalas dito? Every other day. Mula pa kailan? Recently, kasi balik Alindog. Bakit? Para saan? Para sa Christmas. Joke. Para, Para? kasi buhay atleta tayo. So matagal ko ng disiplina yon. At the past 3 years, nag-focus ako sa production. Ngayon, sinusubukan ko ng manumbalik O yun. So, nasabi mo sa na rin dating bilang... sigla. Oh. Nasabi mo na rin bilang atleta, bilang journalist. Paano mo na-maintain yung healthy lifestyle mo? Sa exercise, gaano ka consistent ka na sa ngayon? Kasi kailangan, example kami, bilang nasa sports kami, kailangan maging, model kami. Pag nakita kami, di ba? Kailangan fit kami. Kasi kasama yun sa trabaho, I guess. Plus, syempre, commitment mo na rin yun sa viewers mo. To stay healthy, to keep healthy, to look good. Disiplina. Pero paano kapag may magtatanong sa'yo na, kunwari, babae, busy din, na busy babae din. Ano yung tips mo sa kanila para hindi maging stagnant yung weight nila? Ang payo ko is, kung ano yung kaya mong level, yun lang muna yung gawin mo. And then you build on that. And then you build on that. Tip ko rin sa mga gusto mag-workout, ay pumili kayo ng ma-enjoy nyo. Kasi marami namang klase, di ba? Yeah. Merong biking, meron running, merong boxing, merong badminton, meron pang pickleball, yung mga nauuso ngayon. Nauuso ngayon. Dapat kung ano yung kaya mong consistently gawin. Matapos mag-ikot, ang next stop naman namin ay para kumain. Nakatutulong ang tamang pagkain para ma-achieve ang iyong fitness goals. O Gresh, pagkatapos sa ating mag-exercise, anong gagawin natin? Kakain. Kakain. Sige. Siyempre, food trip. Yes. Mahalaga din kasi na kumakain tayo after exercise for recovery. No? Kasi hindi rin naman po pwede na isa-starve mo yung muscles mo, isa-starve mo yung katawan mo. Kasi, syempre, you're losing a lot during exercise. You have to replenish pa rin. So, meron tayo ditong chicken pad thai. Kahit pa paano, nadyan pa rin ang iyong carbohydrates, proteins, and fats. Pero less yung fat kung tutuusin natin. So medyo lean tayo towards getting more vegetables kahit pa paano. And then, syempre, kailangan mo rin ng protein for the recovery. Oh. Pero kung ikaw ang papipiliin ko, sa mga yan, alin ang pipiliin mo dahil tumataas na yung cholesterol mo? Eh di chili. Chili? O bakit chili? Yun lang, okay na ako. Ito okay ka na dyan? Oo. Oh, mali. Bakit?
Okay naman yan, pero kailangan mo magdagdag ng gulay sa kinakain. Eh di yung sa Alin? kanin, yung nasa taas ng kanin. Garlic. Tapos meron tayo ditong juices. So anong meron ka dyan? Cold Defender. Cold Defender. Made with pineapple, carrot, and orange. Okay. So, Immunity booster. Kasi lagi ako nagkakasakit. Ang pinakasakit ko sa sore throat, di ba? oo. Tapos, heart helper, kailangan ko yun. Mukhang kailangan mo. So, High in vitamin C, oo. cell protector. Yes, tama naman. Kasi yung prutas na meron dyan, yung pineapple, yung carrots, at saka yung orange, rich in antioxidants. So, maaaring makatulong. Just make sure, nakatulad dito sa binila natin, totoong fruit yung ginagamit nila. So, hindi powdered, hindi siya processed na Yung process. sa'yo? Dito naman, meron tayo ditong cucumber, apple, romaine, parsley, celery, spinach, calamansi, basil, green bell pepper, and ginger. So yung greens, usually they are very rich in your vitamin C. They're also rich in your calcium, mga ganyan. At saka makakatulong din yung fiber na kahit paano naririto sa ating drink. Alam mo ba na ang iyong fitness journey pwedeng simulan kahit sa bahay lang? Kung hindi mo alam kung paano, I got you, fam! Tanggal tayo ng relo, tayo ng salamin kasi mukhang mapapalaban tayo today. Mawala na yung telepono ko, wag lang yung relo ko. Okay, andito tayo ngayon sa Awaken. Kasama natin si Coach Anjo. Magbibigay siya sa atin ng mga exercises na po pwede natin gawin both for males and females. Tama. Why so, Coach? Pare-pares din tayo ng mga movement pattern. So itong mga exercises natin ay para sa mga ganong klase mga moves. Okay, so paano? Whether Sige you're na. a boy or a girl, syempre pare-pares yung ginagawa natin. Okay, sige. Okay, Let's go. start na tayo. Start na tayo. 2 and 3. Bago magsimula, makalagang mag-warm up at stretching muna. Look at your hand. So as you transfer your arm, Ilan sa mga tinuro ni Coach Anjo ang cat and cow. and then nag-relax yung lower back, chest proud, chin up. And then yung chest, you want to Downward and lift upward lower, facing going dog. towards the floor. And then your upward dog, hips down, chest proud, chin up. Yeah. 3, 1990 hip stretch 4, one more time. 5, 4, 3, at thread the needle. 1, twist and reach for the sky. 2. Sige, So, Coach. kamusta? Sarap. Ano pa lang, hindi pa yun yung mismong workout, pero pinapawisan na tayo. Pawisan na agad. Okay. Sarap yung pakiramdam. Okay, that's good. Yun naman talaga yung intention Yes, natin oo. para Para kaya lumuwag ginawa na siya. agad eh. Okay. So ngayon, gagawa tayo ng 5 moves natin na meron tayong version dito sa gym, pero syempre, pwede rin gawin siya sa bahay. Okay. Ready? And begin. Squat and up. 1. Again. Para sa basic Down. workout, magandang And up. i-incorporate Good. ang fundamental Down. strength movements Up. gaya ng 3. squats. 4. Push, stretch the hamstring and return. 5. Push and return. 6. Hinge. Push. Turn. 7. 3, 2, 1, and begin. 1. Again. Down. 8. Let's go, laban. 9. One more Push. time. And 10. On your heel, and then you want to pull the ring towards your chest. At pull. Yeah. We do 10 reps. 2. And as we pull, make sure there's sensation sa back. Yeah. 7. Samahan din ng leg raises para ma-engage ang ating core. 9. And 10. Ah, sarap. Na-feel ko din yun. Na-feel mo ba yun? Yeah. Kapag kaya nang mag-progress, pwedeng taasan ang intensity by using weights. Ang pag-abot ng fitness goals ay binubuo ng mga maliliit na hakbang, tamang pagkain at mga workouts na nagpapasaya sa iyo. Hanapin ang tamang balanse para maging sustainable ang inyong fitness journey. Thank you. Thank you. Ano man ang kasarian, sapat na ehersisyo at tamang pagkain ang kailangan upang manatiling malusog at makaiwas sa mga sakit. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Bacalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.